Ultraman, ang tagapagtanggol ng planet Earth laban sa mga naglalakihang monsters. Isa lamang sa napakaraming sumikat na live-action Sentai series noong 1990s dito sa Pilipinas. Ang Sentai ay isang Japanese word na ibig sabihin ay task force o isang grupong nakikipaglaban. Pero alam niyo ba kung kaninong boses ang nagbigay buhay kay Ultraman? Para siya nakakakita ng multo kapag dumarating kami ni na kapitan at ng grupo. Ano yun? Bago pa man ako naging isang on-cam talent sa telebisyon, nagsimula ako bilang isang dubber o voice talent. Meron akong pangalan. Ako si Yazumi. At opo, ako nga po si Ultraman. Alam di ba na walang salitang dubber sa diksyonaryo? Ang salitang dubber ay hango sa salitang dupe o pinaiksing to duplicate. Dahil nung araw, dinuduplicate o pinaparami ng mano-mano ang mga cassette tape at mga 8-track na ginagamit sa recording. Masyadong mahina ang teknik na yun, Kono Hamaru! Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang bakit... Kailangan mawala sila. Tapusin na natin silang lahat. Ang Hero TV ang kauna-unahan at nag-iisang all-Filipino dubbed anime channel sa Pilipinas. Ang mga animations ay pinapalabas para sa mga bata dahil sa kakaibang kulay na programa. And at the same time, yung mga aral, mga adventures, sa anime masaya, sa anime makulay, kung saan makulay, kung saan masaya, doon ang mga bata. Pero magdidepende pa rin ang pagiging masaya at makulay ng isang anime sa mga voice talents. Ayaw mo ba makipaglaban sa idol na katulad ko? Minamali mo ba ako? Master Megatron, narito na po kami. Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo? At isa sa mga in-demand na voice talent ngayon ay si Pocholo Gonzales, ang tinaguriang voice master. Si Bing Kambing. Huwag niyo akong subukan. Mabuhay para sa Philippines 2000. Sino ka man? Nasaan ka man? Wala nga naman hirap. Hoy, hoy, hoy! Let's do it! Ang saya-saya, no? Alam naman eksklusibo! Susunod! Abangan! Nanganok Pataglawin! Para ito sa atin! Walang problema, tol. Magandang araw, mga bata. Hey, come on, Patrick! How are you, SpongeBob? My precious! Philippine? Ako nga pala si Cypher Kuro-chan! Dahil ang buhay ay weather lang. Ang dubbing ay paglalapat ng boses o tinig sa mga dati nang nagawa sa ibang bansa, katulad ng mga Japanese anime. Kung si Pocholo ay marami ng cartoon characters na nabigyan ng boses, si Mel Blanc naman ng Estados Unidos ang binatsagang The Man of 1,000 Voices. Siyang nagbigay boses sa mga sikat na cartoon characters tulad nila Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Sylvester the Cat at ang cute na si Tweety Bird. Noong 1928 naman, pinalabas ang kauna-unahang animation na nilagyan ng tunog, ang Steamboat Willie, na pinagbidahan ni Mickey Mouse. Ito'y nilapatan ng musika at habang nagmamaneho ng barko si Mickey, siya'y sumisipol-sipol. Makalipas ang isang taon, nilabas ang isa pang animation ni Mickey Mouse, ang The Carnival Kid. Dito naman unang nagsalita si Mickey. Ang kauna-unahan niyang binigkas na salita ay hot dogs. Ang unang nagbigay ng boses kay Mickey Mouse ay ang creator ng Walt Disney, si Walter Elias Disney. Importante sa dubbing ang tinatawag na character voicing para mas epektibo at makatotohanan ang mga tauhan. Lumot ka tabi ang mukha. Kunwari, maliit. Pwede bang yung maliit gawin mo, Hoy, ako si Kulos. hindi bagay, di ba? Ako leon. Ako naman ang kalabaw. Bago pa man lumabas sa mga cartoons na ginagamitan ng boses, may isang uri na ng entertainment na ginagamitan ng mga puppets at tinig ng tao. Ang tawag dyan ay ventriloquism. Ang ventriloquism ay nagsimula noong 6th century BC. Pinaniniwalaan ng mga espiritu ng mga patay ay pumunta sa tiyan ng mga propeta. At dahil daw sa mga espiritong ito, sila'y nakakapanghula. Dito nagmula ang salitang ventriloquist, ang ibig sabihin ay belly speaker. Ang isa pang ibig sabihin ng ventriloquism ay to throw one's voice. Ngunit pagdating ng late 1890s, ito'y naging uri na ng entertainment. Ang komedyante si Fred Russell ay nagpe-perform gamit ang isang dummy. Siya ang tinawag the father of modern ventriloquism. Kurus dyan! So, sikat na sikat ngayon. Danny, ikwento mo naman sa atin ang proseso ng dubbing o paglapat ng tinig sa ating mga anime at cartoon character. Ang proseso dubbing, dapat muna meron kang script. Ita-translate mo from Japanese, tapos meron kang guide na script na in English. From there, you start translating it in Filipino. Ano po ang ginagawa ninyo po? Ano po ito? Ito, guide.
Guide ito para yung mga dialogues nila na nasusundan ko sila. Yan yung pinakang script na... May script sila guide. doon, may guide din kami dito. Susubukan natin ngayon kung kaya ko pa rin mag-dub hanggang ngayon. Ano yun? Hindi ako makapaniwala. Umanda sa susunod na pag-atake. Ito po ang artist eh. 5 minuto pa bago magamit ulit. Hori, paputokan muna natin ang halimaw. Sandali! Bakit na naman? Pwede na siguro yun. Medyo may kalawang na eh. Sira ka talaga! Isa sa pinakasikat na anime ngayon ang Naruto. At ipapakita naman namin sa inyo paano dinadab ang iba't ibang mga anime characters ngayong araw na to. Sakura, long time no see ah. Aba, Naruto, mas matangad ka na pala kaysa sa akin ngayon. Ha? Oo nga, Sakura. Palagay ko, mas malakas ka na ngayon kaysa nung huling nagkita tayo. Ha? Mas lang yan. Hindi naman nagbago ang itsura mo eh. Kamahalan, dito sa kaharian ni Dalgan, kinakailangan mawala ang inimamasman sa kamamaraan. Oh, hindi kailangan ng ano yan, ha? Hindi kailangan ng mixer. Sandali lang, Lolo. Inuutusan pa ako ni Papa. Eh, saan ka naman inuutusan ng tatay mo? Bibili ka ba ng lang suka? ako ng mantika eh. Sandali lang, Lolo. Bilisan mo! Ano, ito po, Lolo. Alis na po ako. Teka, sasamahan kita. Punta tayo sa tindahan. Monty, Mamang Monty, magkano po ba isang pote po ng suka? Isang bote na suka, para sa'yo libre na lang. Libre? Total naman meron kang listahan dito eh. Sukay ka naman dito, kaya bibigay ko sa'yo libre. Ibibigay- Alin, Joby, bigyan mo nga ito ng Yay! Bibigay to sa atin libre yung suka! Pero paano nga ba napapalaki at napapaliit ang boses ng isang tao? Hindi ang throat o lalamunan ang siya nagiging dahilan ng pabago-bago ng boses. Ang lalamunan ay passageway o dinadaanan lamang ng hangin na siyang ginagamit kapag tayo nagpo-produce ng boses. Nagiging mababa ang boses kapag hinuhugot natin ang hangin mula sa diaphragm. Dahil malalim ang pinaghuhugutan ng lakas ng tunog at mas maraming hangin ang sumusuporta sa paglabas ng boses. Katang-tama naman ang lalim ng boses kapag nanggagaling ang hangin sa chest o sa dibdib sapagkat mas mababaw na ang pinagbumulan ng lakas ng tunog. Ang head tone naman o tunog na nanggagaling sa ating ulo ay naglalabas ng matinis o mataas na boses dahil wala nang masyadong nahuhugutan ng hangin. Amidabaro! Spirit fusion sa loob ng harusan eh! Isipin nyo na lamang kung walang tunog ang inyong pinapanood. Hindi kayo mag-e-enjoy, di ba? Patunay lamang na ang tunog ay isang napakahalagang elemento para mabigyang buhay ang isang bagay. Papatayin kita. Alam mo, wala pinag-aralan Mas okay. Astig